Sa totoo lang, hindi talaga naging madali. Kaya tara, samahan niyo ako kung paano ko abutin ang pangarap kong to. Taong 2023, nag-resign ako sa pinapasukan kong trabaho dito sa Cebu para makapag-focus sa pag-aaral ng Korean language. Hindi rin naging madali kasi wala akong ipon nung nag-resign ako sa trabaho. Kumbaga, sumuga na lang ako at sinabi ko, bahala na. Hindi ko rin naman kasi kayang pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Kaya ito, kapag walang pasok, inuubos ko ang halos buong araw sa paglilinis ng bahay. Madami nagsasabi sa akin na sana noon ko pa ginawa o plinano ang makapag-abroad. Kaya kung minsan napapaisip ako kung sa bagay may point din naman sila. Ako kasi ang tipo ng tao na hanggang ngayon ay matured pa. Sabihin na natin, di pa totally matured. Pero ngayon, habang tumatagal at habang tayo ay patanda ng patanda, ay ramdam ko na ang totoong laro ng buhay. Dahil sa kahiligan ko sa paglalaro ng basketball, ay masyado akong nag-focus dito. Hindi ko namalayan na marami na palang oras at panahon ang nasayang. Dahil akala ko dati na ang paglalaro ng basketball ay panghabang buhay. Saraza, Toronto. Laysam, basket. Pero naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat. Kaya eto ako ngayon, nakikipagsapalaran at sa tuwing may pasok kami ay nanghihiram lang ako ng bisikleta sa kapitbahay namin. Nagbibisikleta lang ako papunta sa bahay ng guro namin at kung saan ay doon kami nag-aaral upang matuto ng Korean language. Sa Shibil. oh, diba? Ang 11 may mong shibil. Oh, Shibil. Kay CP, Sumpay. ang 12. At eto na nga, matapos ang ilang buwan ng pag-aaral ng Korean language, ay isa ako sa mga pinalad na nakapasok upang makatake ng exam sa Manila. Halos wala akong sinasayang na oras, review ako ng review habang hindi pa dumarating ang araw ng aking exam. Hinahanda ko talaga ang sarili ko kasi bukod sa malaki ang gastos papuntang Manila, alam ko dalawa lang ang pwedeng mangyari. Yun ay kung makapasa o bumagsak sa exam. Hindi man ako sigurado pero hindi ko rin naman malalaman kung hindi ko susubukan. Sabi nga nila ay sumabay ka raw sa agos ng buhay. Pero ang totoo, ikaw ang magtatakda kung saang direksyon ka patungo. At pwede mong kontrolin ang buhay mo dahil bilang isang ikaw ang may responsibilidad at obligasyon upang marating mo ang tagumpay. At eto na nga, dumating na ang araw na kailangan ko nang pumunta sa Manila. Sa pagdating ko doon ay hindi na ako nag-take pa ng mga video. Agad ako naghanap ng lugar kung saan pwede ako makapagpahinga. At kinabukasan bago ang exam, kumain, nagpahinga at nag-review ulit. At pagkatapos ng exam, eto ang sumunod na nangyari. Bumagsak ako sa exam. Sa mga oras na yon, ako'y tulala at nakatayo lang sa gilid. Ang hirap tanggapin pero sadyang may mga bagay lang talaga na hindi madali. Pero masaya ako dahil sinubukan ko at nagpapasalamat din ako dahil hindi niya ako binabayaan. At sa mga nangyari ay ito lang ang masasabi ko. Hindi ako susuko.